Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagtangkilik, pag-like, pag-share at pag-promote ng ating mga videos. Saludo at utang na loob po ni Ka Eric sa inyong kabutihang loob at pagtitiwala, ang patuloy po na pagdaloy at paglakas ng ating channel at mga videos. Sa puntong ito ay pag-usapan natin, mga kababayan, itong panibagong kontrobersiya at mga lason na pilit po pinapakalat ng grupo nila Senator Risa Hontiveros. Si Senator Risa Hontiveros po, para sa kaalaman ng lahat, opisyal din po ito ng grupong Akbayan. Ang Akbayan po ay grupo ng mga hilaw na komunista. Hilaw na komunista dahil sila po ay walang NPA o New People's Army para magsagawa ng terorismo. Pero gusto rin nilang pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng mga panunulsol, panguudyok at mga pagpasok sa burokrasya o bahagi ng gobyerno. Yan ang mga taktika ng Akbayan. Ang Anak Bayan naman po ay front organization ng CPP, NPA, NDF kasama ng Kabataan Party sa youth sector, sa youth and student sector. So magkaiba, magkatunog lang. Akbayan at Anak Bayan. Ayon. So itong mga hilaw na komunista at ang mga komunistang terorista na grupo ng CPP, NPA, NDF, nagsanib puwersa po sila kasama ang mga zombie talaga, ng mga dilaw at yellow or yellow-pink zombie group, no? Nila Dilima, Trillanes, at pati po sa grupo nila Jokno at nila itong si Boy Tartar, no? Ang fobo ni Hontiveros na si Ronald Lamas. Okay, Ronald Lamas. Sila po ay nagsanib puwersa para ipagtanggol, protektahan ang magnanakaw at kurakot mandarambong na gobyerno ni Marcos Jr. para labanan nila at durugin ang Duterte political groups. Ayan, lalo na po ang mga associated o malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. At ito ang dahilan kung bakit tinarget ng panibagong kontrobersiya ni Risa Hontiveros at grupo nila sa Akbayan na mga peke at hilaw na komunista na mga nagkukunwaring aktivista at kunwari ay may prinsipyo. Itong Akbayan, tinarget nila itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ at pati na ang SMNI News Channel. At sumama dyan ang Dilaw and Yellow Zombie nila Dilima. Patungkol po ito sa di umano ay request na officially ng Estados Unidos para sa extradition o pagpapadala kay Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos, habang mayroon pang nakabinbin na kaso laban kay Pastor Kibuloy at sa ilang mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Yung panawagan ni Hontiveros, kung babasahin po ang kanyang ginawang mga pahayag, ay puno ng malisyuso, baluktot at pang-iintriga na uri ng mga pahayag. Una, sinasabi niya matagal na daw dapat in-extradite si Pastor Kibuloy. Mali po yun, sapagkat mayroon pong proseso, mayroon pong batas tungkol sa extradition implementation. At hindi pwede na ito ay ipatupad habang po may aktibo at ongoing na trial sa partikular na individual na tinatarget ng isang bansa, lalo na po ng Estados Unidos. Dapat matatapos muna, makukonvict siya, maserve niya ang sentence niya dito bago mo i-process o bago magkaroon po ng precedence ang or magiging effective ang extradition process. Kailangan mo ng cleared na or tapos na ang kaso na nakabinbin, no? Unless there will be exceptions to that will be granted by the court, no? At ito ay pwedeng i-fight out ng akusado. And for that matter, si Pastor Kibuloy papunta sa Korte Suprema. Ngayon, itong si Hontiveros, bago natin isa-isahin, no, ang mga punto
Kung bakit natin ito pinupuna, dahil ito ay may epekto po sa pampolitikang kalagayan ng ating bansa. Kung papaano inaabuso ng gobyerno o administrasyon ni Marcos ang mga proseso ng batas at ang mga batas mismo para lamang masunod ang kagustuhan nitong supilin at abusuhan or abusuhin nila ang poder laban sa tinatarget nilang mga individuals o grupo. Si Hontiveros po ay nauna ng kumalat ang mga videos nito mula doon sa tinanim nila na witness na kumanta at nagbulgar patungkol sa modus na witness tampering o tanim witness. Dito pa lang makikita na natin na wala ang anumang kredibilidad o moral authority kay Hontiveros para magmagaling at magmarunong patungkol dito sa issue ng extradition laban kay Pastor Kibuloy, the founding leader and kilalang-kilala na pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na lumaban sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF at tumulong para maging matagumpay ang mga kampanya kontra kriminalidad at kontra terorismo during the time of former President Rodrigo Duterte. Yan naman po ay open secret at kami po, ako mismo personally, kasama ko dyan sila Dr. Lorin Badoy, kami ng mga nanggaling po sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ay nakatrabaho namin sila Pastor Kibuloy, mga pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ for almost mag 7 years na ngayon. At hindi po kami nag-aalangan na magpahayag ng katotohanan batay sa karanasan at direktang kaalaman dahil nakakasalamuha at nakakatrabaho namin sila, especially sa paglaban sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF, paglaban sa katiwalian at mga abuso sa gobyerno through information campaign. Yun. But balikan ko lang po itong tanim witness record ni Hontiveros dito kay Michael Morillo o si alias Rene. At dyan niya kami kinasuhan. Sa Department of Justice, marami kami. Kasama ko yata dyan si Dr. Lorin Badoy at pati po itong sila, ang mga banateros, no? Sila Banatbay, Manong Jason sa. Na-dismiss na po ito sa DOJ dahil wala pong prima facie evidence that would warrant a very clear case of violation sa freedom of speech at sa paglalahad po ng opinyon ng isang mamamayan. And besides, senador po siya na hindi dapat maging balat sibuya sa mga pagpupuna na lehitimo at valid na mga issue. Ngayon, ang witness tampering o panunulsol sa mga testigo gamit po ang pera at posisyon niya sa gobyerno ay historical po ito at deliberate na ina-attribute kay Risa Hontiveros. Dahil hindi lang po itong si Michael Morillo ang tinuruan nilang magsinungaling di umano ayon sa video expose na inilabas ni Michael Morillo o ni alias Rene. At yan nga, no, may nailabas kami dyan na talakayan ni Ma'am Lorraine. Pwede nyo pong bisitahin sa programang Bigwas ng Agila 2.0 sa aming Facebook at saka sa aming YouTube channel and platform. Okay? So, ang tanim witness po ay malubhang kasalanan yan. Lalo na pag ito ay sa purpose na i-present mo sa mga legislative proceedings, committee hearing, committee investigation. Ganyan po ang ginawa pala ni Hontiveros dito sa isang testigo at mayroon pa noon sa Kian de los Santos case na itinago nila ang mga minor de edad without the consent of the parents. At sila ay sinampahan ng kaso at reklamo nila Attorney Ferdito Pasio at Attorney or Congressman Jing Paras. Yan. So, may pattern, may record ng pangingialam upang i-manipulate ayon sa mga naibunyag na mga impormasyon at mga testimonyang lumabas. Ganyan ang gawain ni Hontiveros. And isa pa dyan, yung kanilang maniobra ng kanyang FOBO na si Boy Tartar Ronald Lamas, grupong Akbayan, at itong sila Hontiveros
sa pagmanipulate ng ilang mga ebidensyang ginamit di umano para idiin o ipahiya si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona during that time ng Corona impeachment. At yun naman po ay operation nila, gamit nila ang koneksyon kay dating presidenteng Noynoy Aquino. Ayun. So ngayon, itong issue ng mga pagkakaroon ng record sa tanim witness, mga issue ng panunulsol at panunuhol ng mga tao para gumawa ng kwento during committee hearings na pinamumunuan ni Hontiveros ay muling sumulpot, mga kababayan, in the light ng kanyang pagmamagaling at panunulsol at pang-aatake laban kay Pastor Kibuloy at sa mga pamunuan ng organisasyon ng Kingdom of Jesus Christ or KOGC. So, klarong-klaro na naglalaro po ng maruming politika itong si Hontiveros. Sinugundahan pa siya, mga kababayan, nitong kongresista, pero involved din sa pagtatanggol ng mga kurakot at magnanakaw at itinuturong tumatanggap din po ng panunuhol para sa impeachment na baluktot laban kay Vice President Sara Duterte. Itong Akbayan representative, no? Congressman ng mga hilaw na komunista na grupo, itong si Sindanya, no? Ang tawag sa kanya minsan si Boy Ngiwi. Hindi ko alam bakit Boy Ngiwi. Nakikita ko lang yan sa videos at sa mga social media posts, no? So itong si Sindanya at si De Lima at si Hontiveros, pinapalabas nila na si Pastor Kibuloy ay masamang tao at maraming karumal-dumal na krimen na ginawa. Una, wala pong anumang conviction sa korte. Sa Pilipinas o sa Amerika, si Pastor Kibuloy o sino mang leader ng Kingdom of Jesus Christ. That's very clear. At nililitis pa lang po ang kaso. Isa lang po nag-complain kay Pastor Kibuloy. At hindi rape ang complaint sa kanya, mga kababayan. Qualified human trafficking or sexual abuse daw ng isang bata o whatever, na ito'y na-dismiss na noong panahon or 4-5 years ago pa, o 5 years ago, doon sa Davao, na 2 beses na itong naibasura sa panig po ng Department of Justice noong panahon na isinampang reklamo of the same person. Ngunit nang maupo si Marcos Jr. at sila Boying Rimulya, kinalkal nila ito pagkatapos na magkaroon ng political conflict sa pagitan ng Duterte at mga Marcos. Nawasak ang sinasabing unity team sa pagitan ng dalawang kampong politikal at sila Pastor Kibuloy ay nanindigan silang ipagtanggol ang katotohanan on the side ng mga Duterte, lalo na ang pagka-identify kay Pastor Kibuloy as malapit na kaibigan at tagapagsuporta ni former President Rodrigo Duterte. Tinarget na po si Pastor Kibuloy ang Kingdom of Jesus Christ at pati po ang SMNI News Channel at mga programa namin. Nakulong pa nga kami ni Ma'am Lorraine Badoy, ang aking kapartner sa programang Laban Kasama ang Bayan, dyan po sa House of Tambaloslos, na sa panahon po nila Acop, nila Paduano, nila Pimentel, no, ang abuso nila nang kami ay pilit nilang pinapatanggal ang prangkisa ng SMNI News Channel at pilit nilang inaatake si Pastor Kibuloy through the attack sa mga programs and mga personalities na nandyan po sa SMNI. So ito pong mga birada ni Hontiveros at nila De Lima, mga birada ni Sindanya ng Akbayan, Hilaw at Tsupe na komunistang grupo at kaalyado ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, ay pagpapakita po ng baluktot at malisyusong paggamit ng maruming propaganda. Dirty propaganda. Pangalawa, kung tutuusin po, napakarami ng mga humanitarian programs ng Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Pastor Kibuloy na wala ni katiting po itong mga kritiko niya, kagaya ni Hontiveros, ni Sindanya, ni De Lima, at ng mga bulok na politiko na mapagkunwari at hipokrito. Libo-libo po ang naging scholars ng Kingdom of Jesus Christ through the program
Children's Joy Foundation. Napapakain sila, libo-libo po mga kabataan niya ng mga galing sa mahihirap na pamilya, kahit hindi pa miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Mula sa isang kapilya, 1983 or 84 nagsimula po ang Kingdom of Jesus Christ, and in the last 40 years, 45 years, mga kababayan halos, naging worldwide ministry po sila. At naging isang malakas na boses sa paglilingkod sa Diyos at pagbubuo ng maayos na lipunan para sa mga mamamayang Pilipino at matino na paglilingkod sa sangkatauhan at sa sambayanang Pilipino. Nasaksiyan po namin yan. So kung kurakot at masamang tao at abusado at nang-aabuso si Pastor Kibuloy, matagal na in the last 45 years dapat na nawasak ang binuo nilang ministry. Ang mula sa isang kapilya dyan sa Agdao, Davao City in 1984 or 85, mga kababayan, ay lumago at lumawak in the millions in the hearts of millions of members worldwide. Hindi lang po sa Pilipinas, sa Brazil, sa Middle East, sa Hong Kong, Macau, sa Canada, North America, sa Europe, sa Amerika. Lumago, lumawak at sa buong Pilipinas ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi ba nakakapagtaka para isipin natin kung masamang tao, abusado sa babae at kabataan at nangungurakot at nagpapayaman lamang si Pastor Kibuloy, bakit sila lumago, lumawak at lumakas in the last 45 years, and even na ipakulong ng hindi tama si Pastor Kibuloy in the last 2 years, ang biggest indoor arena with 75,000 seating capacity, doble mahigit sa kapasidad ng Philippine Arena dyan sa Bulacan area ng Iglesia ni Cristo, ang KOJC sa pamumuno ni Pastor Kibuloy, at kahit nakakulong pa siya ay nakumpleto at natapos nila ang Kingdom dyan sa may Davao City. Iconic milestone in the mega engineering project na privately funded, hindi po ni singkong duling nang galing sa bulsa ng mga magnanakaw na politiko, at kung yan ay galing sa masama at masamang mga tao ang namumuno like Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ, bakit sila patuloy na umuunlad at sumusulong? Napakaganda po ng Glory Mountain, binuhay ni Pastor Kibuloy at ng KOGC at ng kanilang komunidad at samahan sa ministry ang paligid sa baba ng Mount Apu. At yan po ay nasaksihan ko kung paano bumalik ang mga punong kahoy, ang ecosystem, ang fauna, ang flora, at ang mga pagbuo ng kalikasan dyan sa dalawang area ng Glory Mountain at Prayer Mountain sa Tamayong, Davao City. Kalinisan, katatagan ng kalikasan, at pangangalaga sa mga natural na kayamanan ng mundo. Nakita ko po yan. So kung masamang tao ang mga ito, sinong susunod sa iyo? Kung nang-aabuso ka, gumagamit ka ng poder mo bilang pastor para lukuhin ang mga tao, you could have not lasted 45 years in the service of your ministry kung niloloko at inaabuso mo ang iyong mga tao. Di po ba? Naging worldwide ministry po sila. At wala pong conviction laban kay Pastor Kibuloy para sabihin ni Dilima, ni Sindanya at ni Hontiveros na parang pusakal at kriminal na salot ng lipunan si Pastor Kibuloy kung makapostura at makaasta itong mga bulok at mga nakikita na ipokrito at mapagkunwari at mapang-abuso sa poder nila at baluktot na mga magsagawa ng intriga itong si Hontiveros, si Sindanya at itong sila Dilima at mga kabalahibo nila na walang pinagkaiba sa mga atake na ginawa ng CPP, NPA, NDF laban kay Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI. Yan mga kababayan. And my final point is very clear. Hindi intriga, hindi panunulsul, at hindi kasinungalingan ng mga binaluktot na mga pagpapahayag
at agitation call against Pastor Kibuloy at sa kanyang Kingdom of Jesus Christ Ministry ang makakapagtayo ng katotohanan. Sapagkat alam ng taong bayan, alam ng mga mamamayan, alam po ng mga milyong-milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang pagkatao ni Pastor Kibuloy at pati kami saksi sa pambihirang pagiging mabuting loob, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa tao, at katatagan sa paglilingkod sa Diyos. Wala po ako nakita na ganong grupo at uri ng mga tao kagaya ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ na ganon po katatag ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kahirapan at kagipitan sa gamit ng maruming laro ng politika at kapangyarihan sa ilalim ng bulok na gobyerno ni Marcos na pinaglilingkuran at pinoprotektahan ng mga kagaya ng ipokrito at mga bulok na politikong si Hontiveros ng Akbayan, grupo niya sila Sindanya, De Lima at mga kabalahibo nila. The extradition treaty of the America is only a procedural requirement para i-assume nila ang custody kay Pastor Kibuloy. Pero ito ay dapat dumaan sa internal sovereign authority of the Philippine government to concur kung tama o hindi at may nakalatag na mga procedures. It should pass through sa channel like Department of Foreign Affairs, Department of Justice, and then sa ating korte. Dahil may live active cases na po or may live active case laban kay Pastor Kibuloy. And by the way, there is no complaint of rape against Pastor Kibuloy. And besides, those complaints filed against Pastor Kibuloy sa Estados Unidos, ang mga kasama sa kaso na ito ay naabsuelto na po, nawala na nga ang mga kaso nila doon sa Amerika. Ngunit pilit pa rin ina-hype ng gobyerno ng Amerika sa panunulusol ng mga grupo kagaya nila Hontiveros at ng mga komunistang terorista na dalhin pa si Pastor sa Estados Unidos, ang karamihan o halos lahat ng mga co-accused ni Pastor dismissed na ang mga kaso. And kay Pastor Kibuloy po for the last 6 years, hindi makapag-trial dahil pinopospone ng prosecution ng grupo ng mga nag-aakusa kay Pastor dahil takot sila na kapag nag-trial, outright pwedeng ma-dismiss ito for lack of evidence. Kagaya ng nangyari nga na mga na-dismiss na ang mga naturang kaparehong kaso sa Estados Unidos. So what's the use of it ng ganitong maniobra na piperwisyuhin nila ang taong bayan at pagagastusin sa extradition na ito, samantalang pwede naman nilang isampang kaso dito sa Pilipinas. At uulitin po natin, wala pong may na-convict doon sa ganiyang mga kaso kahalintulad ng ginawang pangaharas sa mga church workers ng Kingdom of Jesus Christ as so with other churches in the US sa panahon po ng administrasyong Joe Biden ng mga Democrats na hinaharas nila ang mga simbahan upang doon ay pigain nilang sumuporta sa administrasyon ni Joe Biden. At ito ay in-expose mismo ng bagong Justice Secretary or Attorney General at FBI Director ng administrasyon na ni Trump. In-expose nila yung atake sa mga church groups na ito na included pati ang pag-atake sa KOJC sa Estados Unidos. So mga kababayan, marapat lamang na punahin at ibulgar ang maruming laro ng ipokrito at oportunistang politika para makapag-grandstanding itong sila Hontiveros at De Lima at mga grupo nila ay kinakapital nila ang pangbabastos at pagsalaula at pag-atake sa integridad at dignidad ng mga tao na may mas matino at mas may mabuting ginawa sa lipunang Pilipino kagaya ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ kaysa dito sa bulok na mga politikong sila Hontiveros, sila De Lima at mga kabalahibo nila. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating balita at talakayan. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo kay Ka Eric sa mga matino, malinaw at mga matatag na pagpapahayag sa mga nangyayari sa ating bayan. Utang na loob ko po yan sa inyo, mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those also who are on the Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!